Marami sa inyo na nagtatanong sa akin ng mga credit card concerns ninyo pero hindi nyo alam, nung nag-uumpisa ako, wala rin talaga akong alam, no? So marami rin talaga akong mga palpak na ginawa. Kaya dito sa video na to, i-share ko sa inyo yung 3 things, no, na I wish I knew before getting my first credit card. Syempre, 'di ba, para maiwasan ninyo at hindi niyo pa magaya, 'di ba, yung aking mga ginawa at para hindi niyo na ma-feel yung effects nito after. Kasi noon talaga, based on my research, kapag nag-pay in full and on time ka, okay ka na. I mean, okay naman talaga yun kasi that is the golden rule, no? So kapag ginawa mo yun, okay naman talaga. Pero looking back, talagang marami pa rin akong na-miss. To be honest, yung iba dito, talagang ngayon ko pa lang nire-regret. So bago ko i-share sa inyo yung 3 things nito, no? Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at gusto nyo mga gantong klase ng videos, no? Please hit the subscribe button and click the bell icon para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong video. The number one thing na I wish I knew, no, before getting a credit card is realizing, no, that no annual fee credit card is the best. So ito, one of the biggest mistakes, no, na meron ako nung nag-uumpisa pa lang ako sa credit card is yung hindi ko pinapansin yung mga no annual fee for life na credit cards. Noon kasi alam ko lang, may gusto kong credit card, applyan mo, parang hindi naman ganun kalaki yung annual fee, 1,000, 1,500. Pero nung dumadami na yung credit card ko, tapos sabay-sabay na nagbibill yung mga annual fee, talagang doon ko siya nararamdaman na, teka, ang bigat nito. So naghanap ako ng iba't ibang ways, no, para makapagpa-waive ng annual fee. So meron naman tayong mga nakita, meron naman tayong mga discover. Kaya lang, usually mahirap siya, tapos hassle. So nandyan yung mga spending requirement, andyan din yung mag-enroll ka ng mga bills, no? And minsan, pwede mo rin gamitin yung points mo. So out of the 3, ang gusto ko lang talaga is yung spending requirement. Kasi gagamitin mo rin naman yung credit card mo. So might as well use it para makuha mo yung annual fee waiver. Okay din yung bills, no? Kaya lang ang problema sa dami ng credit card, ubos na yung bills mo, lahat na enroll mo na. Ang hindi ko talaga pinapayagan is yung redemption ng points, no? Kasi sayang eh. For me, magagamit ko yun sa ibang bagay. Kung meron namang ibang available way to redeem or to waive the annual fee, doon na lang ako. Then nakita ko yung mga promos, no, na kapag bago ka dito sa credit card na to, all you need to do is spend this, spend that, then makakakuha ka na nung no annual fee for life. So talagang sising-sisi ako kasi bakit hindi ko grinab yung mga ganitong klase ng promos nung nag-uumpisa pa lang ako. The problem kasi dito sa mga credit card promos na to, yung mga no annual fee for life promos, is usually applicable lang siya sa mga new to bank, dun sa mga tao na wala pang existing na credit card dun sa bangko na yun. Well, kasi nga, hindi ko masyadong pinapansin yung mga annual fee noon, basta ma-approve, okay na para sa akin. Later ko na lang din talaga na-realize yung bigat, no? Yung bigat ng annual fee kapag nagsama-sama. Then yung savings na pwede mo talagang makuha, no, upon years and years, tapos multiple credit cards na annual fee na hindi mo binabayaran. And syempre yung hassle pa, no, na hindi ka na kailangan tumawag dun sa bangko mo para makapagpa-waive ng annual fee. Mostly pa naman ng mga banks, napakahirap tawagan. So kaya kung nagpaplano kayo na mag-apply ng credit card or nagtitingin kayo ng mga credit card na pwedeng applyan, mas maganda yung no annual fee for life or yung may promo na no annual fee for life ang kunin nyo. Huwag ka lang basta apply ng kahit anong credit card, no, na ang dami-dami mo ng credit card. Actually, related dyan yung ating second thing, no, that I wish I knew before getting a credit card. So, kabaliktaran ng the more the merrier. Pagdating sa credit card, the more the messier. So, ito talaga sobrang guilty ako. So, nakita nyo naman, di ba? Gumawa pa ako ng videos na why I have, I think, 27 credit cards. So, dati kasi guys, talagang addict na addict ako pagdating sa credit card limit. Gusto ko talaga nakakuha ng malaking credit card limit. Hindi ko alam bakit. So, siguro I feel in control, no? Kapag nakakuha ako ng bagong card, tas ang laki ng credit card limit, then ina-add up ko siya. Nagkakaroon ako ng parang psychology na ang dami kong pera. Pero in reality, hindi naman totoo yun. Sobrang exciting na nakikita mo siya na umaabot na siya ng millions, no? Pero darating ka din sa point na magtatanong ka, bakit, no? Para saan? Bakit ganito kalaki? Kasi hindi mo naman to pera. Hindi naman to something na pwede mong gastusin basta-basta. And then sa dami nga ng credit card, dumating din ako sa point na nalilito na ako, ano bang gagamitin kong credit card? Kasi, for example, magpapagas ako. Merong mga multiple credit cards na nagbibigay ng rebate pagdating sa gasoline spending. Kaya lang, hindi ko naman kabisado yung mga yun lahat. Okay? So, minsan nalilito ako, ano ba dito yung mas maganda pagdating sa gasoline spending? Or minsan naiisip ko, hindi ko na maalala, ano ba dito yung may available credit limit pa? In the end, yung goal mo na i-maximize mo yung benefits ng credit card, mas baliktad, no? Hindi mo siya ma-maximize kasi nga, hindi mo na malaman ano yung credit card na magandang gamitin for that specific transaction. Nagiging inefficient yung paggamit mo ng credit card, thus mas nagiging messy. Isipin mo, 27 credit cards, lahat ng transactions ko doon, i-record ko sa Excel, okay? So, pag dumating yung SOA,
lahat ng 27 SOA ko, i-review ko yun, i-match ko sa Excel. Sobrang time consuming, sobrang nakakalito. By the way guys, yung pag-check ng SOA, no, credit card SOA natin, kung medyo nalilito kayo, isa yan sa mga ginagawa natin sa membership natin dito sa YouTube. So kung interested kayo at kailangan nyo ng help dyan, pwede nyo i-check yung ating YouTube membership sa link sa baba. Tapos, yun nga, since hindi nga rin ako aware or hindi ko nga rin pinapansin masyado yung mga no annual for life, 27 credit cards, yung iba walang annual fee, yung karamihan may annual fee. So imagine kung gaano karami yung annual fee na papasok sa akin. In short, napakagastos, nakakalito sobra. Pero guys, 27 credit cards pa lang yun ha. Meron dyan, sobrang dami. Meron pa nga ako nakita sa news, I think 1,000 plus yung credit cards niya. Well, kaya naman I decided to cut na rin almost half of it. No? So like right now, meron akong I think less than 15 credit cards left na lang. Mas manageable na siya, mas madaling i-record, mas madaling bantayan, no? Kung ano yung mga transactions. And I'm still planning na babaan pa siya from 15, no? Kaya guys, hinahinay lang sa pag-a-apply, no? Alam ko maraming magandang credit card, pero mag-focus kayo dun sa benefits, no? Mag-focus kayo kung yung benefits ba is aligned dun sa mga spending ninyo, dun sa inyong lifestyle. At syempre, yung kaya nyo lang din i-manage. Kasi kung hindi nyo pala kayang i-manage, 5 credit cards pa lang, edi huwag na kayo mag 5 credit cards, di ba? I remember may instance pa noon na meron akong isang credit card na kailangan ng spending requirement for the waiver of annual fee. Kaya lang hindi ko na siya nagagamit masyado and hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin kasi wala akong planong bilhin during that time. So nag-end up ako na pinagamit ko muna yung credit card ko sa iba, okay? Para ma-meet yung spending requirement para mapawave ko yung annual fee. And that's actually the third thing, no, that I wish I knew before getting a credit card is yung sabi nga nila, no, treat your credit card na parang toothbrush mo. So siguro hindi mo naman pinapahiram yung toothbrush mo kung kani-kanino, di ba? So napaka-hygienic naman nun. So parang sinasabi na ganun din pagdating sa credit card. Treat it as a very private property na ikaw lang yung gagamit. Actually, considered na mortal sin nga yan pagdating sa credit card kapag pinapagamit mo sa iba. Pero kung kayo, nagpapahiram kayo ng toothbrush, feel free to comment sa baba. Well, luckily for me, hindi naman ako natakbuhan doon sa specific transaction na yun, no? Kasi nga, kamag-anak ko naman talaga yung pinahiram ko. Pero na lang guys, sa asawa nyo, di ba? Okay, so sa asawa nyo, I think, wala namang problema na pahiramin nyo yung credit card nyo kasi aswa naman kayo eh. Pero let's be honest guys, no? So, tayo mga Pilipino, let's say for example, yung magulang mo, nanay mo, tatay mo, o yung mga kapatid mo, may kailangan bilhin, tapos walang budget, and ikaw may credit card ka na pwedeng hiramin or ipahiram, baka hindi mo rin matiis yun, di ba? Personally, hindi ko kaya kasi mabait ako eh. Kidding aside, kasi ganun tayo, di ba? Ganun tayo mga Pilipino pagdating sa pamilya natin. Intindihan naman talaga natin yun, no? For me, kung immediate family member mo naman at kung hindi ka bayaran, eh, okay lang. Talagang, sige, di pahiram mo, di ba? Pero hanggat maaari sana, huwag na lang, di ba? Lalo na kung ibang tao, like kaibigan mo, o kaya malayong kamag-anak mo, so medyo mag-isip-isip ka na kasi pwede talaga maging sakit sa ulo yun. Kasi kung immediate family member mo nga, sabi ko nga kanina, kung hindi ka binayaran, parang okay lang, so sagot ko na yan for you. Pero kung kaibigan mo, for example, or malayong kamag-anak, at di ka binayaran, baka ma-post mo yun sa Facebook and mag-away pa kayo. It goes both ways actually, no? So, hindi lang yan sa mga nagpapahiram ng credit card, pati doon sa mga naghihiram ng credit card, iwasan niyo yun. Ako marami ako natatanggap na messages no, na nagpapahelp kasi nanghiram daw sila ng credit card sa kaibigan nila, nakigamit daw sila for grocery for example, and then ngayon binabayaran daw nila, sobrang laki na ng interest. Eh mali ba natin kung pinapatungan ng malaki nung nagpahiram, di ba, yung ng interest, di ba, para pagkakitaan nila. And to be honest, baka may karapatan nga yung nagpahiram na lagyan ka ng interest kasi credit card nila yun eh. Basically, nilalagay nila sa risk yung kanilang pangalan. Pero syempre nakakaawa din, di ba? Kasi nanghiram ng credit card, tapos pagsasamantalahan mo, lalakyan mo ng interest. So, to be honest, nakakaawa din. So, para sa inyo dyan na merong mga gantong klase ng concerns, no, na medyo complicated, meron tayong deep dive consultation, no, na ni-launch. So, pwede nyong i-check yung link sa description para makita nyo. So, basically, we have one-on-one consultation at the same time detailed response na pwedeng gawin sa mga complex na credit card concerns nyo. Yun nga guys, hanggat maaari, huwag kayong magpahiram ng credit card at huwag kayong manghihiram ng credit card. Kung max out na yung credit card mo, magbayad ka muna, bayaran mo muna bago mo gamitin. Kasi kung nag-max out na yung credit card mo, it only means na medyo sagad ka na siguro sa paggamit ng credit card mo. Pero kung wala ka pa talagang credit card or kailangan mo pa talaga ng another credit card, then consider na mag-apply ka ng panibagong credit card. So, syempre, nandyan din naman yung ating links, no, from Moneymax na pwede nyo i-check sa description para kapag na-approve kayo,
meron din kayong welcome gift. Diba? So basically, that's the 3 things no, na I wish I knew. So actually, marami pa yan no, sa tagal ko na nag-credit card. And siguro sa inyo, na meron din kayong mga bagay na you wish you knew before getting a credit card. Comment nyo rin sa baba no, para malaman din natin. Kaya guys, para maiwasan din nyo yung mga gantong klase ng mistakes, no, pwede kayong mag-join nga sa ating YouTube membership group or kahit dun sa ating Facebook private group, no? So, matidiscuss din natin yan dyan. Pwede tayo mag-usap-usap sa mga credit card concerns. Ang konti pa lang namin doon, hindi pa kami matatawag na community. So, kung wala ka pa doon, join ka na. That's it guys, no? I hope, no, marami kayong natutunan dito sa video na to at natuto kayo, no? At na-realize nyo na, oo nga, no? Parang maganda nga na gawin yun, di ba? Kung naka-help sa inyo, please hit the like button. Siyempre, share nyo rin sa mga friends nyo na nagpaplano mag-credit card or nagkakampisa pa lang sa kanilang credit card journey. That's it guys. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.